Kamalasan ng mga halos-hos parang nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon matapos ang sigalot nila ng TVJ. Tila yata hindi na talaga sumasang-ayon ang panahon sa pamilya halos-hos dahil sa sunod-sunod na hindi magagandang pangyayari ang kanilang kinaharap at nararanasan mula nang mapaalis nila ang TVJ at buong legit dabarkad sa kampo ng Tape Incorporated. Dahil bukod nga sa kanilang show, hindi rin naging maganda ang kapalaran ng mga halos-hos sa usaping legal. Kung matatandaan nga natin, ilang buwan lang matapos ang naging anunsyo ng TVJ tungkol sa paghiwalay nito sa Tape Incorporated, sinibak ng Korte Suprema ang President at CEO ng Tape na si Romeo Janjan Halos-Hos Jr. bilang First District Representative ng Zamboanga del Norte. Nagugat ito sa ginawa niyang paglipat ng mga boto sa kanyang pangalan mula sa isang Fred Erico Halos-Hos, kandidato rin sa pagiging kongresista na kanyang pina-disqualify sa Comelec and Bank para maging nuisance candidate. Lumipas ang ilang mga buwan, naranasan ng mga halos-hos ang kanilang pinakamalaking pagkatalo sa korte, ang pagkatalo nila sa Marikina Regional Trial Court laban sa totoong nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga. Sumunod naman dyan ay ang pagkatalo nila sa titulo ng The Cock Resort sa Dapitan City. At ngayong eleksyon 2025, muling sumubok sa politika ang mga halos-hos upang buhayin muli ang dynasty ng kanilang pamilya sa Zamboanga del Norte, ngunit bigo ang mga halos-hos na manalo. Bigo ang dating Dapitan City Mayor Bullet Halos-Hos na makuha ang posisyon sa pagka-gobernador. Pumangalawa lamang siya sa bilangan laban kay Daryl Dexter Oy. Samantala, hindi rin nakalusot ang kanyang kuya Janjan Halos-Hos sa pagka-congressman ng Dapitan City. Pumangatlo lang siya sa botohan. Bigo rin ang mayoral candidate na si Maita Halos-Hos na maging alkalde ng Dapitan City. Thank you.